isang boses para sa pagkakaisa, konektadong balita para sa bansa. Para sa tampok na mga balita, interes ng mga Pilipino sa balita bumaba. Guidance counselors in demand dulot ng bullying. Unang kaso ng Q fever sa bansa na itala. Free College Entrance Examination Act na isa batas na. Ang Indonesia, tahanan ng pinakalumang sining sa mundo. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Cebu City, ito ang Campus Connect. Maayong gabi, Subo. At magandang gabi, Pilipinas. Ako si Joshua Coma. At ako naman si Zef Pameron. Konektado sa bawat balita, Kapanalig ng katotohanan. kapampi ng bawat kabataan. Ito ang Campus Connect. Simulan na natin ang balitaan. Paglahatid ng balita sa ating mga kapwa, nawawala na nga ba ng bisa? Tinatayang mas bumaba ang dami ng mga Pilipinong may interes sa balita. Para sa iba pang mga detalye, konektado ngayon si Adrian Omo. Ang Pilipinas ang isa sa bansang may pinakamaraming tao sa buong mundo. Subalit ayon sa Digital News Report, patuloy na bumaba ang interes ng mga Pilipino sa panonood at pagtuklas ng balita. Nasa 46% ng mga Pilipino na sumagot sa survey na ginawa ng Digital News Report ay aminado na interesado sila sa mga balita. Mas mababa sa nakaraang rating na umabot sa 52%. Ito ay ikaapat at magkasunod na taon kung saan patuloy na bumaba ang rating simula nang maisali ang bansa sa DNR noong taong 2020. Ate, naka-video po kami. Thank you. Ay sana mas maging mapagbagyag tayo mga Pilipino sa bawat isyu at pangyayari ng ating bansa. Ito, si Adrian O, konektado sa bawat isyu at balita. Noon pa may marami ng mga isyong kumakalat tungkol sa bullying, partikular sa paaralan. Sa kabila nito, tinatayang mas mababa ang bilang ng mga graduate ng Masters in Guidance and Counseling mula 2018 hanggang 2021 kesa sa mga bakanting posisyon ng guidance counselor sa buong bansa ayon sa EDCOM 2. Sa kabila ng Anti-Bullying Act, tinatayang nasa 62% ng mga batang nasa ikalimang baitang ang nakaranas ng pambubuyo na siyang isa sa mga pinakamalalang kasong pampaaralan na kinakaharap ng bansa. Perfect. Go kuya, pogi ka naman. Abangan mamaya, kaso ng Q fever sa bansa na itala ng Bureau of Animal Industry. Patuloy na lilibot para sa katotohanan sa pagbabalik na Campus Connect. Nagbabalik ang Campus Connect. Nakitala na nga ang kauna-unahang kaso ng positive fever sa bansa. Para sa iba pang mga detalye, live na nakatutok. Nakitala ng Pilipinas ang unang kaso ng Q fever batay sa anunsyo ng Bureau of Animal Industry. Ayon sa BAI, ang sakit ay nagmumula sa tao at naisasali ito sa mga hayop sa pamamagitan ng paglanghap ng contaminated dust. Ang mga hayop na apektado ng sakit na ito ay tulad ng baka, kambing at tupa. Ang Q fever ay isang sakit na dulot ng bacterial pathogen Coxiella burnetii na mabilis kumalat sa pamamagitan ng hangin. Ed! Hindi nag-work yung mic niya. Nasa Santa Cruz, Marinduque. Ed, ano ang kasalukuyang aksyon ng Bureau of Animal Industry sa sakit na ito? Zef, sa ngayon patuloy ang pagbabantay ng Bureau of Animal Industry para makontrol at mapigilan ang pagkalat ng sakit. Balik sa iyo, Zef. Maraming salamat, Ed. Naglabas na ng bagong batas ang Malacanang na kung saan naglalayon itong gawing libre ang college entrance examination sa mga kwalipikadong estudyante sa mga pribadong higher education institutions. Ayon sa Free College Entrance Examination Act,
Isinasailalim nito na dapat hindi maningil ng naturang fees ang private HEIs sa mga kolehiyong mag-aaral na nag-apply para sa college admission. Dagdag pa, ang batas ay para sa mga natural-born Filipino at mga pamilyang hindi kayang tustusan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pinakalumang kilalang narrative artwork, isang cave painting na itinayo 51,000 taon na ang nakaraan. Ang paghahanap na ito, na ginawa gamit ang isang bagong laser dating technique, ay nalampasan ang nakaraang record ng isang 44-year-old hunting scene na natuklasan ng grupo ni na Maxime Aubert, archaeologist galing sa Australia's Griffith University. Ang pagtuklas na ito ay nagpapakita na ang mga tao noon ay nakakapagbahagi ng mga kwento sa pamamagitan ng sining na posibleng muling isulat ang ating pag-unawa sa ebolusyon ng tao. Hatid sa inyo ang mga makasaysayang kwento. Ito, si Sandra Cosares. Speaking of old paintings, ang NSPC 2024 ay ginamit ng ngayon dito sa Park City na kung saan kilala ito bilang Heritage Home ng Cebu. Nakakamangha talaga, Zep. Parang bumalik ka talaga sa nakaraan kapag nasa car-car ka. Kaya, car-car na! At yan ang mga balitang aming binantayan para sa araw na ito. Bisitahin kami sa www.campusconnect.com.ph. Muli, ito si Joshua Poma. At ako naman si Zeph Pomeron. Konektado sa bawat balita, Kapanalig ng katotohanan. kakampi ng bawat kabataan. Campus Connect. Magandang gabi.